Amasa, welcome back po sa ating YouTube channel. For today's vlog po ay gagawa tayo ng 1 kilong pandesal. At ito po ay requested na ng marami. Dahil 1 kilo lang po yung kaya nilang gawin. Siguro pang ano lang nila, or merienda, or pagpapraktisan lang. Kaya ito lang po muna ang gagawin natin ngayong video. Pang 1 kilo na timplada ng pandesal. Bali ito po ay overnight sana. Kaso ngayon ay alas 10 na ng tanghali ko ito gagawing video na ito, pero kaya ito ay lulutuin ko rin din maya maya. Pero kung ito ay gusto nyong i-overnight, bawasan nyo na lang po yung sap instant o yeast na ilalagay ko. Bali ito po ang ating mga ingredients. So umpisa na po natin. Mga kamasa, bali ito po ang ating gagamitin planggana. Maliit lang siya na pero kasya naman dito ang 1 kilo. Pero kung mas marami yung gagawin nyo, yung mas malaki yung gamitin nyo. So 1 kilo lang naman, kaya dito lang natin gagamitin. Kahit langgana na plastic, okay lang basta malinis. So ito po ang ating harina. Yan, tag kalahating kilo ito. 1/2 bali 1 kilo. First class ito kung tawagin, pang pandesal. Kaya kung bibili kayo sa palengke or sa mga sabihin nyo first class pang pandesal nyo kami, para hindi sila malito sa pagbigay sa inyo ng harina. Mamaya baka ibigay sa inyo yung third class, so hindi po pwede sa pandesal yun. Magiging malambot yung masa nyo, kaya sabihin nyo first class. Then ito yung ating tubig, 600 grams. 1,000 grams nga po pala ito kung sa gramo nyo yan, 1 kilo. Then ito po ang ating wash sugar, 200 grams. And rock salt, kung may iodized kayo mas maganda, bali 15 grams po ito. Then itong ating sap instant, bali kung overnight sana yung gagawin ko, mamaya pa sana ang magmamasa mga alas 6 ng gabi or hapon. Ang ilalagay ko lang sana doon sa 1 kilo ay 1/2 tablespoon or 7 grams. Pero dahil tanghali na ngayon, tanghali ko ito gagawin at wala akong time mamaya, dahil kasi magmamasa ako ng maramihan mamaya na pandesal para bukas. Kaya ginawa ko yung 7 grams na ginawa ko siyang 15 grams na lang. Bali 1/2 tablespoon or 1 kutsarang puno. Then lard, ito po yung kuriko kung tawagin, or lard. Bali 40 grams po ito. Then ating mantika, 40 grams din, or pero ang ilalagay ko lang dito ay 40 grams. Then ang yung sobra ay ipang lalagay ko na mamaya sa pagkatapos masahin. Bali ginawa ko siyang 80 grams. Then 20 grams na vanilla, or depende na sa inyo kung gaano kabango nyo gustong mabango yung pandesal. Pero okay lang tong 20 grams sa amoy nya. Then bali yan lang po ang ating ingredients, at ilalagay ko na lang po ito sa description box para hindi kayo malito. And then kunin nyo na lang po dyan sa ating description box yung ingredients nito na full, para hindi kayo mawala sa ingredients na to. At screenshot nyo na lang kung gusto nyo gawin. Then umpisa na po natin. Ayan. Itungo ko lang ng konti ang ating camera. Yan, okay lang na hindi na makuha yung mukha ko. Hindi na importante yung mukha ko importante yung procedure ng paggawa. Yan. Bali gaya ng dati, wala po akong gloves, pero malinis naman po ang kamay ko, at naghugas tayo bago tayo nag-start ng Then umpisa na po natin.
Sa mga nag-request po nito, pasensya na po kayo kung hindi ko agad kayo na gawa ng video. Yung iba po kasi ang tagal na palang nag-request at hindi ko na ano yung mga comment nila. So yan, bali lalagyan natin ito ng butas sa gitna, pinaka ano niya, para siyang bulkang pinatubo. Yan. Then dyan natin ilalagay yung tubig. Sunod natin ay sugar, then asin, sap instant or yes. Yan. Then haluin muna natin siya. Tunawin muna natin yung asukal at saka asin. Ayan, ilagay na natin yung ano, vanilla. Bali, kung gusto nyo pang pasarapin itong pandesal na to, optional nyo na lamang kung gusto nyo siyang lagyan ng itlog at gusto nyo siyang lagyan ng gatas. Pero okay na naman itong timplada na to kahit walang gatas tsaka itlog. Lalo kung pambinta, okay lang na yung ganito. Then, lagay na natin yung lard. Durugin lang natin. Then, yung mantika. Lagay natin yung kalahati. Yan. Itong tira na ito, gagamitin natin ito mamaya. Yan. Kapag nadurog na natin yung lard, unti-unti na nating ihalo yung harina. Dandahan lang para hindi magtalsikan. Mano-mano nga po pala ito, or masang kamay. Hindi tayo gagamit ng machine. Yan. Pag nagkapit-kapit na lahat yan, pwede na natin siyang i-press or diinan. Yan. Ganito lang. Kahit isang kamay lang gamitin nyo. Then yung isang kamay hawak nyo sa planggana. Tindinan nyo lang. Hindi na natin kailangang tanggalin dito para ilagay sa lamesa doon. Para doon, ano-ano yun. Okay na dito. Hindi na kailangan tanggalin. Tama lang po yung lambot nito pag masang kamay. Hindi na natin kailangan ito papinuhin. Pag naramdaman natin sa kamay natin na wala na tayong nakakapa na bilog-bilog o buo-buo, okay na yun. Yan. Okay na to. Nahalo na natin masyado. Wala na tayong nakakapang buo-buo. Then, lagay na natin yung mantikang itinira natin. Kunti-kunti lang.
purpose nito ay para mawala yung lagkit niya. Yan, napansin nyo, nadadakot na natin. Kanina hindi natin madakot, kumakapit siya. Pati sa kamay natin unti-unting natatanggal. Dindinan din lang natin. Yun ang kailangang paghampasan. Kahit iubos na natin yung tinira natin mantika. Yan. Bilugin lang natin. Pagkatapos natin itong haluin, i-rest lang natin siya ng mga 20 minutes or 30, then basto na. Ipapakita ko rin sa inyo yung pagbubaston. So yan, kita nyo wala nang dumikit na. Yan yung purpose ng mantika. Importanteng mantika sa masang kamay. Okay na yan. I-rest na natin siya. Takpan lang natin siya ng plastic. Kunti lang naman to, kaya plastic bag na lang yan itatakip natin. Yan, biyakin natin. Wala kasi ang plastic na ano eh. Yung tawag doon. Yung pang ano talaga. Pambalot. Ito lang yung available sa atin na plastic. Kaya ito na lang gamitin natin. Yan. I-rest lang natin siya 20 to 30 minutes. Okay. Pause ko muna itong video. Ayan mga kamasa. Bastonin na natin. Bali nasa 20 minutes na natin siya in-rest. Okay na rin naman yan. Malambot na to. Ilagay lang na natin dito. Bastonin na natin siya. Bali dito natin siya papagulongin sa breadcrumbs.
Kung first time yung gumawa ng pandesal at wala kayong breadcrumbs, may nabibili naman sa mga grocery store or public market. Ano ba? Hindi ko alam kung mayroon sa public market nila. Alam ko sa mga supermarket mayroon ito eh. Kaya lang may kamahalan. Pero pwede rin kayong bumili ng sa mga bakery, kahit mga halagang 20 pesos kanyo, marami na rin naman yun bibigay sa inyo. Or bumili kayo ng tasty or mga tinapay na pandesal na luma, kayo na yung mag-toasted, then durugin nyo lang sa blender. Then, gamit lang tayo nitong ganitong raspa or kahit plastic na raspa. Ikat lang natin siya. Yan. Balik, kinat ko lang siya sa 5. Then bastonin na natin. Sa pagbabaston, ipahaba nyo lang ng kaunti. Hindi nyo na kailangan ipahabain ng mahaba. Ganito lang. Then sa start, kita ba? Itapin nyo ng kaunti yung dulo. Yan, ganyan. Then dito nyo umpisahan sa dulo na to, i-roll. Yan. I-roll nyo lang para kayo nagro-roll ng ano bang maihalimbawa dito yung pag-roll. Turon siguro. Lumpia. Ayan. Ganun lang. Bali itong kaliwa, ipangdidiin nyo. Tapos itong kanan, itong ipang-roll nyo talaga, pang ikot. Yan. May mga nauna naman ako nitong video sa pagbabaston. Yan. Ganun lang, roll. Then kung hindi nyo makuha itong diskarte ko na to, pwede namang yung ganun-ganun lang. Basta mabilog nyo lang siya na parang baston. Ganun. Sa ganitong paraan kasi matigas yung pagkabaston nyo. Mas siksik. Then kung hindi nyo agad makuha yung ganitong style, pwede nyo naman siyang bilogin lang parang buns. Nagpa-practice pa lang kayo. Yan. Kailangan pantay yung laki mula umpisa hanggang sa dulo para yung laki ng pandesal pari-parihas. Pagulong lang natin. I-flat lang natin siya dito sa lamisa. Ipahaba nyo lang siya ng direkto. Ganun lang, ulit-ulit lang. Kung pangkain lang naman, pwede nyong putol-putulin ng depende sa inyo, sa laki na gusto nyo. Putol-putulin nyo, then ganun-ganun nyo lang hanggang sa mabilog siya. Yan. Saka nyo ganunin. Yan. Para kayo nagpapaikot ng bilo-bilo. Then nyo na sa lagay nyo na sa bulbos. Dito, isasama ulit natin dito. Dadugtong lang natin. Pasensya na kayo kung madalas pandesal yung ina-upload natin. Ito lang kasi yung pang araw-araw kong ginagawa. Yung mga assorted kasi minsan lang ako nakakagawa nun.
Pero ito dahil may nagre-request kaya ito yung ginagawa ko lagi. Pero alam niyo bang napaka-importante nitong timplada na to ng pandesal. Kahit ito lang yung matutunan nyo sa paggawa ng tinapay. Kaya pwede nyo na itong ipang negosyo. Kasi dito sa timplada na ito ng pandesal, marami na kayong tinapay na magagawa. Tulad ng assorted bread, Spanish, Pandikoko, Simada, lahat ng pwede yung palamanan, pwede nyo nang kunin dito. Ito na yung timplada na timplahin nyo sa pandesal. All around, ano na to? All around do. Kung 7 klase yung gagawin yung tinapay na assorted, ang tawag doon na ano, 7:1. Mahalaga yung timplada ng pandesal. Kasi yung pandesal, kahit saan yan, pwedeng mabibinta yan eh. Kahit mayayaman na tao kumakain ng pandesal. Huwag natin baliwalain itong pandesal. Huwag nating lalanglangin. Kung nararamihan pa kayo dito sa 1 kilo, pagpapraktisan nyo lang, pwede nyo namang hatiin yung timplada natin. I-divide to nyo lang. Divide to. Then, kung hindi nyo kayang ihatiin, mag-comment na lang kayo dyan kung gusto nyo gawa pa tayo ng kalahating kilo. Okay lang naman sa akin yan, bakit mag-request kayo. Yan. Tapos na natin siyang bastonin. I-rest lang natin siya ng mga kahit 5 minutes or 10 minutes. Then, saka natin i-cut. Then, pause ulit. Yung mga kamasa, putulin na natin. Ito yung gamit natin pang putol. Wood raspa. Yan. Kung wala naman, kahit ano na lang, kahit kutsilyo, pwede. Then, pagkaputol, isawsaw nyo lang dito ulit. Tapos, balansan. Unahin natin yung una natin binastod. Then, gamit lang tayo nito para servable tayo sa timbang. Yan. 25 grams yung timbang ko ng isa. Binibenta ko ito ng 2 piso. Pero kung pangkain lang, kahit gano'ng kalaki nyo, lakihan nyo na yung putol. Yan. Sausaw natin para hindi siya magdikit-dikit ulit. Salansan lang natin ng 5 then 6.
4, 5, 6. Mga masa. Ganyan lang. Salansan ko sa tray. 5, 6. Bali, 30 yung laman niya. Kasya na lang natin. Kukunti na naman kasi. Ayan. Bali, 3 tray yung nagawa natin dun sa 1 kilo. Bali, lumalabas siya ng 30, 30, 95, 97 pieces. Yan. Okay na rin naman yan. Hindi na kayo lugi dyan. Pag pang merienda nyo lang naman, marami-rami na to. Pwede na hanggang bukas. Basta ilagay nyo lang sa plastic, huwag nyo hayaang naka ano lang siya sa hangin. Pag nahanginan kasi yung pandesal, ano na siya, tubitigas na siya. Pero malambot naman tong itong ingredients ko. Kontemplada ako ng pandesal. Ayan.
Paalsahin lang natin siya ng mga kahit 3 oras. Medyo dinagdagan ko na kasi yung paalsa nito. Yan mga kamasa, pag ganyan nakalaki yung pandesal nyo, pwede na nating iluto yan. Yan, basta nagdikit-dikit na siya. O kahit hindi pa siya dikit-dikit, basta malapit na siya, pwede na yan. Ito medyo ano na to eh, napasubra. Nakatulog kasi ako. Ayan, salang na natin yan. Bali, nagsindi na tayo ng oven. Ayan. Hinaan na natin ng konti para hindi siya lilipad-lipad yung apoy. Kapag magluluto po kayo ng pandesal, huwag masyadong mahina ang apoy. Yung katamtaman lang or medium fire. Medium yung laki niya. Yan. Pagka sobrang hina po kasi may tendency na tumigas yung tinapay kapag natagalan siya sa oven. Parang toasted na ang dating. Yung ganong apoy, medyo ano yan. Yung mga masa, mainit na yung oven natin. Baliin yung ano natin, no? Yung init ng apoy. Medyo malabo lang kasi. Ayan, nasa 200 na siya. Firing high. Salang natin. Sa baba muna. Bali, 2 lang ang laman to. Yan. Pero ilalagay na rin natin yung isa sa taas para hindi sayang yung gas. Yan. Kapag itinaas natin to, ibababa naman natin to. Maghintay lang tayo ng mga 50 to 20 minutes. Ayan mga masa. Tingnan natin kung pwede na itaas. Ayan, pumula na sa taas. Yan, kapag napansin nyo medyo mapula na yung gilid, yung isa ano na siya eh. Hindi kasi pantay yung ano niya, init. Pili natin itaas yan, dito natin ilagay sa kabila. Then ito ibaba na natin para yung ilalim naman ang magkaroon ng swilo. Yan, then ito itaas natin dito sa kaliwa. Yan. Maghintay lang ulit tayo another 5 minutes siguro. Yung mga masa, ngayon na natin. Ayan. Pag ganyan naka-brown, pwede na yan. Okay. Ito yung lights, init. Ayan. Hanguin na rin natin yung nasa baba. Okay. Ayan. Malambot po yan. Medyo crunchy lang yung ano niya, ibabaw. Pero yung loob po niyan malambot. Ayan. Medyo ano nga to, na over lang sa alsa. Pero okay lang din yan. Patay ng isa. Okay mga mo. Tutok mo lang dito eh. Ayan. Lambot po yan. Medyo crunchy lang yung ano niya, ilalim. Yan. Yan. Sa pandesal naman po, hindi nyo na kailangan pakinisin pa yan. Bibili po yan kahit magaspang ang loob. Yan. Okay po, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat.
thank you po dun sa nag-request. Sana matutunan nyo itong gawin. At mag-comment lang po kayo kung ano yung katanungan nyo. Kung may katanungan pa kayo sa ating pagmamasa. Yan. Thank you. Yung mga kamasa, hanggang dito na lang ating video. Thank you sa panonood. At sana nagustuhan nyo yung video na to at sana makatulong sa inyo. At doon sa nag-request, mga nag-request pala ng video na to, sana makarating ito sa inyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe na lang po. Bali, yun na lang po yung pinaka appreciation nyo sa akin channel. Mag-subscribe at i-share ang ating video. Yan. At kung hindi nyo po afford na mag-member ng ating, meron na po kasi tayong channel membership. Pero nasa inyo na po yan kung mag-member kayo sa akin. Pindutin nyo lang po yung membership dyan, channel. At mura lang naman yung nakalagay dyan. Nasa 49 ata. So yun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Thank you.